Good day mga ka-NBAS. Meron tayong FX Wildcat MK1 po ito mga ka-NBAS. MK1. So pinadala sa atin, nagtiwala po sa atin. Ang problem daw, power. Na-test natin, nag-post tayo sa ating FB Reels. 860, 880 lang. Pag binigatan mo pa yung kanyang hammer tension, bubulusok na po yung kanyang FPS, instead na tataas, pababa na po. So nakuha na niya yung highest peak. Initially magdadagdag sana po tayo ng kanyang extra plenum or magsiset tayo ng kanyang regulator. So patataasan natin yung kanyang rake output gauge. So check sana natin, wala yung gauge, wala tayong pagsisipatan kung ano ng rake output ng nakaset sa kanyang regulator. So for the information of everybody, ang regulator po ng FX Wildcat MK1 ay naka-inline. So nasa loob po ng tube tank. So naka-tube yan, nasa loob po yung kanyang regulator. So ang problem nga lang is hindi mo alam kung ano yung reg output mo, not unless mayroon kang special device. So may mga benta rin special tools para iset ang isang inline regulator. So may yung inline regulator mo, sasalpak mo yan sa isang tester, then dun mo na iseset, not unless kung meron kang ganun. Pero pag nabuo na yung unit, ang problema nga lang dun is yung kanyang reg output gauge monitoring. So mayroon kang, hindi mo siya namo-monitor kung nagki-creep na po ba siya or ano yung estado ng anyong reg pressure. So medyo parang blanco, bulag ka doon sa part na yon. Lalagyan ko sana to kasi may valve, ito yung kanyang air valve release. Lalagyan ko sana to ng gauge para ma-monitor ko kung ano na yung kanyang reg output. Kaso iba yung thread pitch. So magaling ang company sa marketing strategy. Hindi ka makakakuha ng ibang bagay na basta-basta commonly na available in market, basta-basta isasalpak dyan. So special, kailangan kung may bibiling ka sa mismong company. So hindi ko masalpakan ng gauge to kasi dito pa lang sana malalaman ko na kung ano yung status ng kanyang reg output. So dahil wala, kailangan natin gumawa ng lagayan ni reg output gauge. Yan nga lang is mayroon akong napapanood na naglalagay din ng plenum dito. Gagawa na rin tayo ng plenum. Gagawa na rin ako ng plenum dito sa portion na yan, kadugtong ng tank tube, and nandun na yung reg output. So paglagay natin ng extra plenum, doon na rin natin lalagay yung gauge dito sa taas para ma-monitor na ni sir yung kanyang reg output. Mas maganda po yon, ipo ba mga ka-NBAS? So ayan, pinag-aralan na rin natin yung kanyang mga porting dito sa loob habang nabaklas na. So binaklas na lang natin lahat yan. Nakita ko na rin yung kanyang design ng kanyang valving and yung mga porting niya. So ganyan, 5.5 then 5, tapos biglang 4 doon. So may choke point, i-address din natin yan. Ayusin natin yung mga angle, tapos yung mga sizing ng mga porting, ayusin din natin ang mga yan later on. And ang target kasi natin is kahit mapag 1000 fps natin, from 860 lang to 880 magiging 1000 plus. So yan ang ating target ngayon, kasi yung accuracy sigurado wala tayong masasabi sa company na to mga ka-NBAS. Yung barrel nila wala kayong masasabi. So ayan, naglista rin ako yung porting, pellet pusher, pin probe. Ayun yung sinasabi kong choke point. Ito from ganitong design, makikita nyo mga ka-NBAS, ganitong design na pellet pusher, gagawin nating pin probe yan. Yun yung choke point, 5 lahat, biglang 4 yun. So nasabi ko na rin yan sa mga ibang video ko about the power upgrade, yung mga airflow,
pakicheck na lang po mga ka-Enbus kung ka-tune in nyo lang sa video na to. May mga video akong iba about power upgrade, pero dun in-apply natin sa mga Indo PCP kasi yun nga isang problem, isa sa mga problem. Please take note. Mga ganun ba. Okay, palitan natin to, pin probe. Then ayun, extra plenum para mayroon kakaroon tayo ng reg output gauge for easily monitoring ng ating gauge. Yun pang mga unang project natin sa FX Wildcat MK1. Yun ang wala, ibibigay natin. Maliit yung kanyang plenum, maglalagay tayo ng extra plenum, naglalagay tayo ng reg output gauge for easily monitoring. Then next video, papakita ko po sa inyo yung mga nagawa natin. Una, ito. And isasabihin ko na rin yung mga upgrades na ginawa ko sa naunang sistema ng company or ng unit na to. Yung mga binago natin para mas magiging effective. Effective naman siya, hindi ko sinasabing hindi effective, pero mas common, mas madali para sa atin na mag-maintenance later on, or mas tatagal pa kasi yung mga pyesa, kung kunwari ganyan, mas magandang pag ma-maintenance ka later on is readily available kahit sa Lazada, kahit anong store ka bibili, mayroon, hindi yung mahihirapan ka pang maghanap. So mga ganon, mga upgrade natin, balitan lang natin konti. Anyhow, sige mga ka-Enbus, hanggang sa sunod na video nito ng FX Wildcat, pakita natin later on plus benefits yung mga ginawa ko, mga upgrade nya sa portion na to, sa plenum. Ayun, then abangan natin yung next video para sa power plenum, extra power plenum, reg output, and many more. Thank you.